Yun! Mga ka-idol, ang 7-4 point center na dumuro sa LA Lakers, ito yung mga ninuno ni Wembanyama, mga ka-idol. So, walang iba, ito is si Ralph Sampson, mga ka-idol. So, bago pala si Victor Wembanyama, mga ka-idol, ay meron mo ng Ralph Sampson, mga ka-idol, na talagang naghahalimaw noon sa NBA, mga ka-idol. So, kumbaga ito yung center na pwede siyang gawing point guard, pwede magdala ng bola, mga ka-idol. So, para mas lalo natin maintindihan yung mga video natin, mga ka-idol, ay sabayan nyo akong panoorin na nanggaling ito kay Chad TV, mga ka-idol. So, kung bago pa kayo dito sa aking YouTube channel, mga ka-idol, ay baka naman pakisubscribe na at pakiclick doon yung notification bell button para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito sa ating YouTube channel, mga ka-idol. At syempre naman ay nag-upload din ako sa Facebook page, mga ka-idol. Ay baka naman pa follow naman at paki-like yung mismong video. Maraming salamat. Malaking tulong po yan para sa akin, mga ka-idol. So, yun. Humanap na lang po ito, mga ka-idol, para sabayan nyo akong panoorin sa episode natin ngayon. So, yun na, ito si Ralph Sampson. Ating alamin yung kanyang istorya dito sa paglalaro ng NBA, mga ka-idol. So, grabe ito, mga ka-idol. 7-4. Tapos, nagdadala pa ng bola. Pwede siyang gawing point guard. So, ihalin tulad natin siya kay Victor Wembanyama, mga ka-idol. So, let's go! Paano kung sabihin ko sa inyo hindi si Wembanyama ang unang alien ng NBA at meron ng 7'4" na point guard na pumasok sa liga 4 na dekada ang nakakalipas? At tulad ni Wemby, he was the first overall pick, mobile, may dissenting shooting at matinik ang ball handling skills. Ang pangalan, Ralph Sampson. Ang tinaguri ang OG unicorn na dapat sana nakilera sa pangalan ni Jordan at Olajuwon as the greatest NBA players of all time. Nagkaroon siya ng maraming pagkakataong i-revolutionize ang NBA noong 80s, pero bakit nabigo siyang gawin yun? Saan siya nagulang? At matutulad ba si Wembanyama sa mapait na sinapit ni Sampson? Yan ang mga tanong na sasagutin natin ngayon. Kaya tara, umpisahan na natin. A 7'4" with a 30-inch vertical. Paano mo pipigilan yan? Ito ang eksaktong impresyon ng NBA pagpasok ni Ralph Sampson sa liga. Lalong-lalo kung ganito ang ball handling skills at kaya kang tirahan ng mid-range jumpers ng harap-harapan. Imagine Anthony Davis na walang 3-point bag. Ganon ang laruan ng higanting ito. Sa high school pa lang kasi hinasa na niya ang point guard skills niya. Standing at 7'1" as a senior, binasag na ni Sampson ang stereotype sa mga 7-footers na kagaya niya. Imbis na mag-focus sa low post, hinaharapan niya ang mga katapat niyang sentro. Kaya ano ang naging resulta? Hindi sila nakakasabay sa kanya. Sa haba at liksi kasi nito, no match talaga ang mga tradisyonal na sentro dati. Kung hindi man niya ikutan, dadaanan lang niya. Kaya as an amateur basketball player, nag-average na siya ng 30 points, 19 rebounds, at 7 blocks. At nakonsiderang most heavily recruited basketball prospect sa buong mundo noong 1983. Even getting featured sa Sports Illustrated. He was the Wembanyama in his era. Ganon kataas ang hype sa kanya. Kaya come 1983 NBA draft, wala nang nagulat ng mangyari ito. So sa bagay dati, mga ka-idol, ay talagang ang pinipili talaga ng mga NBA teams, mga ka-idol, mga scout, ay yung mga 7-footer, yung matatangkad talaga. Yun ang kadalasan na hinahanap ng isang NBA, mga ka-idol. So iba na kasi yung era noon sa era ngayon, mga ka-idol. Ngayon, basta ikaw ay magaling. So, parang hindi na masyadong gamit yung matatangkad, mga ka-idol. Lalo na hindi athletic, mga ka-idol. Talagang iba na talaga yung ngayon, mga magalawan. So, dati kasi puro ilalim na ang dakdakan. Ngayon kasi ang laruan ay kadalasan mga 3 points, mga ka-idol. Talagang kailangan magaling ka sa shooting, mga ka-idol, you know? The Houston Rockets select Ralph Sampson, University of Virginia. Tulad ng nakaraang draft night, formalidad na lang ang pagtawag sa kanya as the first pick. Dahil bago pa man dumating ang araw na yon, ay matagal lang nakataga sa bato ang kapalaran niya sa NBA. At sa mga unang taon niya sa Rockets, he was impressive. Together with another 7-footer na si Hakeem Olajuwon, bumaba si Sampson as the power forward ng Houston and they dominated. Imagine meron kang 7-footers inside and outside the shaded lane.
Paano mo babantayan ang team na meron niya? Kaya ang resulta, Samson won the Rookie of the Year at naging NBA All-Star kaagad sa unang taon niya sa liga. Pangalawang taon, All-Star Game MVP naman siya and made history matapos niyang magtala ng 30 points, 15 rebounds, 8 assists at 5 steals against Nuggets. Siya ang kauna-unahang NBA player na nakagawa ng 30-15-5-5 na statline sa kasaysayan ng liga. Ang kaso nga lang naalaglag ang Rockets sa round 1. Pero come season 1986, nakarating ng finals ang Houston. Madami ang nadismaya noon dahil sila ang naging kontrabida sa dapat sanang rematch ng Lakers at Celtics sa NBA Finals. Nilaglag kasi ni Samson ang Lakers in 5 games at ginawa niya yon via isang out-of-this-world na buzzer beater. With the score tied at 112, 1 second remaining, ganito ginulat ni Ralph ang Lakers. Isang milagrosong jump shot to complete the upset ng Houston sa seryeng yon. Pagdating ng finals kontra Celtics, however, dito na sila kinapos. Facing the best Boston team in history na mayroong 5 eventual Hall of Famers na alaglag ang Rockets in 6 games. But still, mataas ang kumpiyansa ng Houston pagkatapos ang season na yon. Inaasahan nilang umpisa pa lang ito ng marami pang championship runs na sa sentro sa Twin Towers nilang si Samson at Olajuwon. Pero doon sila nagkakamali. Nagsimula ang maagang pagbagsak ng Rockets at ni Samson sa kanyang injury sa larong ito. During the regular season ng 1986, bumagsak So mga ka-idol, hindi lang nagamit ng ayos tong player na to kasi Twin Tower to mga ka-idol noon sa Houston Rockets. Gawa ng may Olajuwon mga ka-idol saka Samson. So talagang ang kinalabasan dito ay hindi nagamit ng ayos. Kaya ganun ang nangyayari mga ka-idol. So patuloy natin. Si Ralph habang rumi-rebound ng bola. Maririnig mo pa nga kung gaano kalakas ang impact ng kanyang pagbagsak dahil alanganin talaga ang posisyon niya. Ilang minuto nga rin siyang paralisado dahil dito. Even saying na hindi niya nararamdaman ang kanyang kanang paa. Kaya kagad siyang dinala sa ospital kung saan wala namang fracture o komplikasyong nakita sa ulo, leeg at likod ni Samson. Pero kinumpirma ng doktor na merong kaunting neurological damage at hip injury na ininda ang higanting ito. Anong ibig sabihin yan? Dahil sa brain damage, apektado ang endurance at overall performance niya. At dahil naman sa injury sa balakang, nag-suffer ang mobility ni Samson. Pero imbis na magpahinga, pinilit ni Ralph na makapaglaro dahil ayaw niyang mabakante ng matagal sa pagbabasketball. Nung una kinaya niya, parang walang epekto ang injury na tinamo niya sa pagkakabagsak niyang yun. Pero habang tumatagal, napansin niyang bumibigay ang tuhod niya. Hanggang noong February 4, 1987, tuluyan ang bumigay ang katawan niya at napunit ang cartilage sa kaliwang tuhod niya. Ito ang una sa 3 operasyon ni Samson kaya napagpasyahan ng Rockets na i-trade na lamang siya papuntang Golden State Warriors. Before leaving Houston, he averaged 22.1 points, 10 rebounds, 2.7 assists, 1 steal at 2 blocks sa kanyang prime. Pero sa Warriors, he was not the same force na nakita natin dati. Dahil sa pabalik-balik na knee injuries, hindi siya nag-excel sa huling 4 na taon niya sa liga. In 4 seasons, ang dapat 328 games na nakaschedule niyang ilaro, he only played 154. And in total, he was 441 games played out of 820 games scheduled. Mahigit kalahati lang. For someone na walang na-miss na laro sa unang 2 seasons niya, this was unfortunate. 2 taon lang kasi ang tinagal bago siya dapuan ang una niyang mabigat na injury. Sayang, dahil grabe na ang ginagawa niyang pangalan sa NBA noon. With consistent 20-10-5-2-2 na average sa Rockets. He was a center na never pang nakita ng liga noon. He could have been in the top 3 best centers of all time. Kung hindi lang siya na-injure at kung nagkaroon lang siya ng kaunting disiplina. Hindi kasi uso ang load management sa kanya. Injured na, pero imbes na magpahinga, lalaro pa. Yan ang mga kailangang iwasan ni Wembanyama. Una, as much as possible, huwag ilagay yung sarili sa takaw injury ng mga sitwasyon. Pangalawa, magpahinga as advice ng coach at ng doktor. Diba? Pero hindi natin makakaila ang pagkakahawig ng sitwasyon, skill set, at ngayong katayuan ni Samson at Wemby. Parehong alien, sabi nga ni Durant, parehong first overall pick, parehong na-hype sa mga panahon nila, at parehong may ibang klaseng skill set para sa isang 7'4" na sentro. Yun mga ka-idol, no? Yun ang malaking pagkakamali ni Samson mga ka-idol. Kahit may injury talagang pinilit niyang maglaro. So, malaking aral ito mga ka-idol sa mga bagong sulpot ngayon na mga player na mas magaling lalo na sa ating sikat ngayon na si Wembanyama mga ka-idol. Isa na huwag siyang magaya. So, yun. Ganun sinira yung karera ni Ralph Samson mga ka-idol. So, sana nagustuhan niyo yung video natin mga ka-idol. Kung nakarating kayo dito, ay huwag niyo naman kalimutan. Paki-follow naman, paki-subscribe sa YouTube channel mga ka-idol. Basta hindi pa po nakapag-subscribe, maraming salamat and see you next video mga ka-idol.